Reputasyon, Part 8. Pagpasok sa opisina, hinagis ni Ace ang susi sa kotse at pabagsak na umupo sa swivel chair at inikot iyon paharap sa salamin na bintana, kung saan nakikita niya ang halos kabuuan ng Bienvenida Resort. Pagbalik niya kagabi sa resort, kaagad niyang hinanap ang lalaking nambastos kay Samantha at kaagad pinalabas ng resort niya, kasama ang mga kasamahan nito. Ayaw niya ng gulo kaya binalik na lang niya ang bayad ng mga ito para na hindi humaba ang usapan. Basta ang nais niya, mawala oras mismo ang taong nambastos kay Samantha. Kung hindi lang malakas ang pagpigil na ginawa niya, baka nabugbog niya pa ang dayuhan. Pero ginawa niya ang lahat ng pagpipigil dahil ayaw niyang madala sa iskandalo ang resort. At gaya ng sinabi niya kay Samantha, ayaw niyang madikit ang pangalan nito sa resort niya. Alam ni Ace ang gulo ni Samantha sa resort, kaya una pa lang, pinapaalis na niya ito. Pero matigas ang ulo at nagpupumilit na tapusin ng isang buwan. Dahil naghahanap din daw ito ng kasagutan sa tanong kung ano ba ang katotohanan sa pagitan ng papa at kapatid nito. Ewan niya kung bakit at ano pang katotohanan ang nais nitong malaman. Malinaw pa sa tubig ng San Roque na kumabit ang kapatid niya sa papa niya. Niloko ng papa niya ang mama niya. Sa isiping iyon, naikuyom ni Ace ang mga kamay. 5 taon man ang nakalipas, pero hindi niya makakalimutan ang araw na muntik nang mawala sa kanila ang mama niya. Isang gabing hindi umuwi ang papa niya. At dahil doon, ninais ng mama niyang tapusin na lang ang buhay nito. Kesa daw sa patuloy siyang pagtawanan ng mga tao sa San Roque dahil nagawa itong ipagpalit ng papa niya sa isang mababang uri na tulad ni Lorraine Santos. Naglaslas ng pulso ang mama niya at pinagpasalamat niyang natagpuan ito ni Ara bago pa maubusan ng dugo at kaagad na naitakbo sa ospital. Nakaligtas ang mama niya at ginawa nila ang lahat para manatiling lihim ang nangyari sa mama niya. Ayaw niyang pagpiyastahan ang pagtatangkang pagpapakamatay ng mama niya sa buong San Roque. Tama na ang isang iskandalong kinasangkutan nila. Wala siyang pagsisising naramdaman matapos ang ginawa niya sa pamilya ni Samantha. At hanggang ngayon, galit at pagkamuhi pa rin ang nararamdaman niya sa pamilya Santos. Pero kay Samantha, ewan niya kung bakit tila hindi siya sigurado kung galit o ano nga ba ang nararamdaman niya para dito. Humugot siya ng malalim na paghinga at minasahe ang sentido na tila nananakit sa kakaisip kung anong katotohanan ang nais hanapin ni Samantha sa Bienvenida Resort. At bakit isang linggong hindi bumalik ang kapatid nito samantalang ang papa niya bumalik din nang malaman ang nangyari sa mama niya. Nagtago marahil ito at na-guilty. Kaya umabot ng 1 linggo bago bumalik kina Samantha at gaya ng sabi ni Samantha, bakit nanatiling tikom ang bibig ng kapatid niya? Kung ano nga ba ang nangyari ng gabing yun? Ace, tawag na umagaw ng pansin niya at tila nagpabalik sa kanya mula sa malalim ng pag-iisip. Liningon niya ang tumawag at nakita si Iris. Nakangiti ito habang papalapit sa kinauupuan niya. "Where on the earth have you been?" Tanong nito nang makalapit at naupo sa mesa ni Ace. "Kanina pa ako nakatayo rito, pero parang ang lalim ng iniisip mo." Patuloy ni Iris. Si Iris ang anak ng matalik na kaibigan ng mama. Ito ang nakasama niya sa Amerika dahil doon ito nag-aaral. At mula na makabalik siya, lagi itong bumubuntot sa kanya.
Sa Amerika pa lang, nilinaw niya kay Iris na wala itong maaasahan. Ayaw niya ng commitment. Ayaw niya ng karelasyon. Aaminin niyang may mga nakasama siyang babae. Pero walang relasyon na nabuo. Lahat ng nakasama, alam ang hanap niya hindi relasyon, kundi tawag lamang ng laman. Isa si Iris sa mga yon. Pero dahil anak ito ng kaibigan ng mama niya, umaasa ito na may relasyon na pwedeng mabuo sa pagitan nila. Pero alam niya sa sariling imposible iyon. What are you doing? Well, you forgot about the dinner last night and hindi ako naniniwala sa reason mo kay tita na busy ka sa work. Malambing na sagot ni Iris at pinaglandas ang kamay sa balikat niya pababa sa dibdib. Mabilis ni Ace inalis ang kamay nito at tumayo. Hindi ba nasabi sa'yo ng mama na hindi ako tumatanggap ng bisita sa opisina ko? Seryosong tanong ni Ace at kinuha ang isang envelope sa mesa at binuksan iyon. Isa sa mga rules niya na huwag gawing motel ang opisina niya. Alam naman niya kung ano ang sadya ni Iris. Sex. That's it. Iris always want to have sex with him. Kahit noong nasa Amerika pa sila, hindi tinatago ni Iris ang bagay na yon. Iris is hot. She's really good in bed too. But, tila na siya ay nagsasawa sa pakikipaglaro nito. Lalo na't umaasa na ito ng malalim na relasyon sa kanya. And that will never happen. Never in his wildest dream na makipagrelasyon kay Iris at seryosohin ito. Iris wasn't virgin when they had sex at the age of 17. Bakit niya magugustuhang makipagrelasyon sa isang babaeng kung kani-kanino muna napunta bago naging sa kanya? And he knows. Until now, Iris seeing another guy. Alam niyang hindi lang siya ang lalaki sa buhay ni Iris. Hindi lang niya alam kung ilan sila. Kaya ngayon pa lang, nais na niyang tapusin ang mga bagay-bagay kay Iris. Well, actually, si tita ang nagpapunta sa akin dito. Why? I'm always honest to you, Ace. Simula nito at lumapit na naman sa kanya. Niyakap siya nito mula sa likod. Stop it, Iris. Saway ni Ace at iniwas ito. I'm here not to check on you. Tita asked me to look after the girl Samantha Santos. Mabilis siyang napalingon ng mariin nang marinig ang pangalan ni Samantha kay Iris. Tita told me if I found her here, sabihin ko raw sa'yo and paalisin mo siya immediately. That's why andito ako. I already found her here and you need to kick her out of here. Seryosong sabi ni Iris at naupo sa swivel chair niya. At bakit ko naman siya paaalisin? Come on, Ace. She's not supposed to be here. Alam mo yan in the first place. Estudyante siya. Pumasok siya ng legal dito and she's pretty, huh? She looks innocent and fragile. Taas kilay na dugtong ni Iris na sasabihin niya. Napalunok si Ace at binitawan ang envelope sa mesa. That's the reason why you are keeping her here, kahit alam mo kung sino siya, right? Iris, marami pa akong trabaho. Please mauna ka na. Sagot niya. Dahil nais niyang iwasan ang mga tanong nito. Dahil kahit siya, wala pa siyang malinaw na dahilan kung bakit hindi niya mapaalis sa Samantha. Sinubukan naman niya, pero mapilit ito. Gusto nitong manatili sa resort. Alam ni Ace, magagawa niyang paalisin si Samantha kung gugustuhin niya. Pero tila ayaw niyang gawin. Yeah, don't worry.
I'll do it for you. Ako nang bahala kay Samantha kung nahihirapan kang paalisin siya sa resort. Sagot ni Iris at tumayo na. Bago pa man siya makapagsalita, nagtuloy na ito paglabas ng opisina niya. Damn it. Bakit ka nakasakay sa kotse ni Ace? Mataray na tanong ni Venus habang nasa isang kubo at gumagawa siya ng report para ipasa mamaya sa HR. Hindi ba sinabihan na kita na huwag mong akitan si Ace? Dahil akin si Ace. Taas boses na sabi nito. Inikot lang niya ang mga mata at tinuloy ang pagsusulat. Sumagot ka pag kinakausap. Sigaw ni Venus, sabay tabig sa mga gamit niya sa mesa. Ano bang problema mo? Inis na sambit ni Samantha at tinulak ito. Haba, matapang ka ha? Sabay tulak din ito sa kanya. Huwag kang magtapang-tapangan dyan. Lahi naman kayo ng kalitkarin, kaya ka nga nandito para masilaw mo si Ace. Mga tulad ni Ace ang tipo niyong magkakakapatid, hindi ba? Mayaman para maut-utan. Tulad nila rin, pinarahan ng papa ni Ace. Sigaw ni Venus na nagpawala sa pagtitimpi ni Samantha at malakas na sinampal ito sa pisngi. Tumagilid ang ulo nito at nanlisik sa galit ang mga mata. How dare you malanti ka? Galit na sambit ni Venus at sinugod siya at hinila ang buhok niya. Kumanti si Samantha. Hindi siya dapat nagpapaargabyado sa mga tulad nitong mapangmata at nilalait ang pamilya niya. Wala kang karapatang pagsabihan ng ganyan ng pamilya ko. Sigaw ni Samantha habang hila-hila niya ang buhok ni Venus. Ganoon din ito. Hila-hila rin ito ang buhok niya. Malandi naman talaga kayo. Pamilya kayo ng kaladkarin at mga kabit. Sabi ni Venus na lalong kinagalit ni Samantha. At malakas na tinulak ito. Nasadsad ito sa may pinto ng kubo. Bago pa ito makatayo, mabilis niya itong nilapitan at hinawakan ng mahigpit sa muka. Huwag na huwag mong insultuhin ang pamilya ko. Mariing sabi ni Samantha at marahas na binitawan iyon. Humikbi ito at napahugulhol sa iyak. Pero tinalikuran niya lang ito. You'll regret this, Samantha. Pagsisisihan mo to. Galit na sabi ni Venus habang umiiyak. Liningon niya ito at tinapunan ang masamang tingin bago tuluyang lumabas ng kubo. Paglabas niya ng kubo, nagbuga siya ng hangin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naubos ang pasensya niya at wala siyang pagsisising nararamdaman. Sa tingin nga niya, kulang pa ang sampal at mga sabunot na pinatikim niya kay Venus sa ginawa nitong pag-iinsulto sa pamilya niya. Maraming tao sa bayan nila ang humuhusga sa kanila. Pero walang naglakas ng loob na sabihin yon harapan nila. Si Ace, oo, dahil galit ito sa pamilya nila. Pero si Venus, ano ba ang tingin ni Venus sa sarili nito? Ay katulad lang din naman ito ng mga kapatid niya. Mayaman lang ito at may pinag-aralan. Kaya mataas ang tingin sa sarili. Pero kung tutuusin, katulad lang din naman ito ng mga sinasabihan niyang malalandi at kaladkarin. Pero gaya nga ng sabi niya, mayaman at may pinag-aralan. Kaya tingin nito sa sarili, kakaiba ito. Mataas ang tingin nito sa sarili. Mapera ito, kaya mataas ang tingin sa sarili. Pero kahit ganun, wala itong karapatan na husgahan sila at ang buong pamilya niya.
Naglakad si Samantha sa tabing dagat. Wala na siya sa mood gumawa ng report. Magdadahilan na lang siya na bukas ipapasa yon. Nais muna niyang makalanghap ng hangin. Nais muna niyang tumigil ang isip sa pag-aalala. Nais niya munang magpahinga kahit saglit. Naupo siya sa bato at pinanood ang bawat hampas ng alon sa mga malalaking bato habang nililipad ng malakas na hangin ang buhok niya at bestida. Pinikit niya ang mga mata. Ganito lang ang gusto niya. Katahimikan at tanging mga hampas lang ng tubig ang naririnig niya. Kahit saglit lang, mawala ang anumang pangamba na nararamdaman niya. What are you doing here, Samantha? Tinig na nagpamulagat sa kanya. Nakita niya si Ace na nakatayo sa di kalayuan niya. Nakakanot ang noo habang nakatingin sa kanya. Bumuntong hinanga siya at tumingin sa dagat. Are you really want to risk yourself? Tanong ni Ace at lumapit sa kinauupuan niya. Malayo ka na sa beach at alam mong pwede kang mapahamak rito tulad kagabi. Patuloy ni Ace. Kung nag-aalala ito, hindi niya alam. Basta ang alam niya, ang resorts ang mahalaga rito. At iniingatan nitong huwag niyang madungisan ito. I'm safe here. Sagot ni Samantha na hindi man lang ito nilingon. Nanatili ang mga mata sa tubig. Sa tuwing nakikita ko ang hampas ng alon, alam kong ligtas ako. Madalas ka ba dito? Tanong ni Ace at naupo sa isang bato. Malapit sa kinauupuan niya at nakaharap din ito sa dagat. Maybe yes. Bakit dito? Dahil tahimik. Pakiramdam ko, nawawalan ako ng problema. Marami bang problema ang isang Samantha? Alam mo ang sagot sa tanong na yan. Sagot niya at bumuntong hininga at nilingon si Ace na sa mga alon nakatingin habang nililipad ang buhok nito. Napangiti siya. Dahil ang gwapo nitong tignan. Bata pa lang ako, marami na akong problema at pinoproblema. Maraming tanong kung bakit ganito ang buhay ko. Alam mo na, pakiramdam ko, hindi ko naranasan na maging masaya. Parang ang damot sa akin ng salitang masaya, ni hindi man lang nagpaparamdam. Napangiti siya sa sinabi. Dahil ewan niya kung bakit sinasabi niya kay Ace ang mga bagay na yun. Marahil dahil wala siyang kaibigang mapagsabihan. Si Alma kaibigan niya. Pero hindi niya magawang buksan ang mga problema niya dito. Bakit kay Ace, ang dali niyang nasabi na hindi pa niya nararanasang maging masaya. Minsan natatanong ko ang sarili ko. Kung naging masama ba ako sa unang buhay ko at pinarurusahan ako ngayon. Patuloy ni Samantha at iniling ang ulo para pigilan ang luhang namumuo. Sinulyapan si Ace na tahimik lang nakikinig sa kadramahan niya habang sa dagat nakatingin. Mabuti pa ang mga batong to. Matatag kahit gaano kalakas ang hampas ng alon sa kanila. Hindi sila natitinag. Ako? Ako? Turo niya sa sarili at hindi na napigilan ng pag-iyak na tila ba ang tagal-tagal na niyang kinikimkim at ngayon lang binubuhos at sa harapan ni Ace. Hindi niya mawari kung bakit kailangan sa harap pa ni Ace. Ako? Malapit na akong bumigay. Impit na sabi ni Samantha at humagulhol ng iyak. It's okay.
Just cry it out. Hanggang sa maubos na yung luha mo at kumaan ang pakiramdam mo. Sabi ni Ace at naramdaman ang kamay nito na humagod sa likuran niya. Lalo siyang napahagulhol dahil tila pakiramdam niya andyan si Ace para makinig at makiramay sa kanya. Minsan, we need to be true to ourselves. We are not that strong. And we need someone to listen and help us. But no one wants to listen to me. Neither to help me. Sabi niya at lalong lumakas ang pag-iyak. Totoo naman, wala siyang kaibigan na talagang mapagsasabihan at makakatulong sa kanya. Dahil walang nais makinig at tumulong sa isang tulad niya. Isa akong Santos, hindi ba? Sino gustong makinig at tumulong sa isang Santos na kilalang pamilyang kaladkarin, malandi, kabit? Sagot niya rito. Dahil alam niyang ito mismo, ganoon ang tingin sa kanya at hindi nito kinakailayon. Samantha, don't say that. Ace, ikaw mismo, kaladkarin at malandi ang tingin sa akin, hindi ba? Luha ang tanong ni Samantha rito. Napalunok ito at tumitig sa mga mata niyang puno ng luha. No, Samantha, no. You are different and you are different? Ace, pilit kong iniiba ang sarili ko. But no one believe in me. They all think I will be like them. But I'm not. I don't want to be like them. Ayoko, Ace. Ayoko. Umiiyak na putol niya sa sasabihin sana ni Ace. Shh, it's okay. Bulong ni Ace at hinila siya palapit rito at niyakap. Sinubsob niya ang luhaang muka sa dibdib nito at lalong lumakas ang pag-iyak niya. Dahil pakiramdam niya, safe siya kay Ace na nandyan para makinig sa kanya at maniwala sa kanya. At higit sa lahat, tanggapin siya bilang Samantha Santos. I'm sorry kung nahusgahan kita. I didn't know. It just binubulag lang ako ng galit ko sa pamilya mo. But I know you are different and I believe you, Samantha. Why, Ace? Tanong ni Samantha at tinangala ito. Tumingin ito sa kanya. Kaya halos kahibla na lang ang layo ng mga labi nila sa isa't isa. At sa kabila ng pag-iyak, hindi nakaligtas sa kanya ang abnormal na pagtibok ng puso niyang yakap-yakap siya ni Ace. At nasasamyo niya ang mabangong hininga nito. Naghatid ng init sa malamig na hanging humahampas sa kanila. I want to know why. Sagot ni Ace sa isang iglap na sa mga labi na niya ang mga labi nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, nahalikan ang mga labi niya ng isang Ace Bienvenida. Nanlaki ang mga mata ni Samantha nung una dahil sa pagkagulat. Pero saglit lang yon. Pinikit niya ang mga mata at ninamnam ang mga halik ni Ace na inakala niyang sa panaginip lang pwede mangyari. Nadadala siya ng mga halik ni Ace nang bigla itong tumigil sa paghalik. Pareho pa nilang hinahabol ang paghinga. Nagtama ang mga mata nila at anong nakita niya sa mga mata ni Ace? Lost. Pagnanasa. Napalunok siya. I'm sorry. He breathed. Ace. Sabi ni Samantha pero mabilis itong lumayo mula sa pagkakaupo sa bato at naglakad palayo sa kanya. Wala siyang nagawa kundi sundan lang ito ng tingin. Why? Tanong niya sa sarili at dinuma ang mga labing hinalikan ni Ace. Alam niyang hindi siya nananaginip.
Hindi pa naginip na siya'y hinalikan ng isang Ace Bienvenida. At dito na po nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.